Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ang inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng mga kaibigan natin sa Facebook at YouTube, maraming salamat. Sa lahat ng nakikinig po sa DZWB, Spotify at Apple Podcasts, welcome to your program. Masaya po ang ating kakwentuhan ngayong hapon dahil walang kupas po siya. He is many. He's a father, he's a husband, he's an actor, he's a director, and he's a tennis player and coach. Naitay Kapuso, please welcome ang walang kupas at napakagwapo, Zoren Legaspi. Hi, Zoren. Hi. How are you? I'm good, I'm good. Maraming salamat. Okay. Kinakabahan ako, wala akong kasama. Normally, kasama ko yung family. Oo nga, mas kinakabahan din si Mina pag mag-isa ka. Kumusta? I'm okay. Everything is good. Maraming salamat. Ang sarap, di ba? Everything is Yeah. good. And it wasn't easy to get to where you are today. Pero ang sarap, di ba? Ang pakiramdam. Pero dito tayo unang pumunta. Hindi ko alam na nagkasalubong ang mga bata, Mavi, Cassie, ikaw, at saka sila Alex Iyala. At saka Miko, no? Yeah. The brother of Alex. What is Alex. the story? Well, actually, Tito Boy, ayoko nga magsalita regarding that kasi ayoko yung matawag na nagbabandwagon ako kay Alex. But, you know, Naiintindihan ko. if you trace her history, masasama talaga kami. Katulad niya, makikita niyo sa picture, nandiyan si Cassie, yung katabi niya si Alex. Ayan, no? So, Ang cute, no? Yeah, the very young age, competitive na yung training niya. Ayan, si Maverick naman, nandiyan. Yung coach diyan, si Cecil Mamiit. Oo. Yung time na yun. Who at one point was Davis number... topper natin. Top 100 yun. Yes. Oo. Oo. Siya nagturo, nagkaroon sila ng session with Cecil Mamiit. But you were coaching Mavi. Yes. Di ba? Competitively, kaya kasabay ko sila sa court. So nakita ko talaga dito Boy yung hard work. I saw everything. Oo. At ang nag-coach nila ni Alex at saka ni Miko, her brother, yung kanilang Lolo Bob, di ba? Coach Bob, Lolo Bob ang tawag sa kanya. Right. Very close ako sa kanya because of kami lang, sorry, nagiging emotional ako. Yeah, kami kasi lagi nauuna sa court. Kasi we have to reserve the court. Magkapit-bahay kami sa court. And Valle Verde ito, di ba? Yes, so we have to be there very early. Siya nagwo-workout pa siya. Naka-all white yun. Always ready. Kaya nakita ko, Tito Boy, yung hard work nila. I saw everything. And you It's saw not- them being trained. Oh yeah. Hindi to yung tawa-tawa. That's not allowed in the court. Once you enter the court, kailangan prim and proper ka, maganda yung get-up mo, hindi ka yung mukhang, you're ready to play. Okay. Pero habang pinapanood mo si Alex at saka si Miko, her brother, meron talaga, nakitaan mo talaga ng, wow, iba to. Ang nakita ko sa kanila, first and foremost, is the discipline. Okay. Yung disiplina, nasa kanila, and they follow instructions. So, makikita mo kaagad sa kanila na very coachable. Very coachable. Alam mo yung kay... I like that, coachable. Kasi meron Yeah. naman talagang hindi coachable. Yes. Katulad ko. Kahit anong coaching. si Lolo Bob, si Coach Bob, tinawag ako, Zoren, halika. Ako, tinetrain ko ngayon si Alex. Kasi dati nanonood lang yan eh. Sabi niya, nakita ko kasi yan, nasa fence, nanonood ng tournament. Nanonood daw siya the whole tournament, pinanonood daw niya si Alex na talagang nakaganon lang sa fence, pinanonood yung tournament. Yung mga laro, oo. Oo, kaya after that, sinabi niya, gusto mo bang mag-train? Yun, nag-yes na. Yun ang kwento sa akin ni Coach Bob. Galing naman. Oh, but when you were training also Mavi, parang there was a below 12, anong tawag niyo? 12 and below Yeah, competition. 12 under, 10 12 under. under, di ba? Kung saan nag-compete si Miko, the brother of Alex, at saka sila Mavs, di ba? Yes. Actually, nakasama ko namin sila sa Kuchai, Malaysia. Okay. Doon nag-tournament si Maverick. And doon ko na-realize na ang hirap nito. Doon ka talaga, ang hirap nito, ang hirap. Hindi lang yung traveling, the time, yung kalaban, Tito Boy. You know, if you're not a tennis player, bawat kalaban, kailangan may iba-ibang diskarte.
At kailangan yung bawat diskarte na yun, master mo. Tama. If I can drop shot you, ang bilis mo mag-drop shot, Oo. humabol sa drop shot, I need to change. Right there. Oo. Pero alam mo, nakita ko yung interview ni Leila Fernandez at sinabi niya, Leila is a Canadian player po na Filipina-Canadian, Pilipina din yeah. ang kanyang ina. Pero nakita ko yung sinabi niya, one of yung separator daw ni Alex can change your game right there. O yung hindi mo talaga mababasa. Hindi mo talaga siya mababasa daw. I agree. Because Ako recently nakita ko, the way she yung mga return of serve, she goes for it. Normally kasi ang sasabihin, balik mo lang. Oo. For safety, no? You Hindi. gotta go for it. Yun ang ginagawa niya ngayon. She goes for it. Correct. At saka hindi lang hindi lang return, Yeah. pero may pwesto. May pwesto. Alam mo yung hahabulin. I saw the Rybakina game with yung kanila ni Alex, yung parang wow. Ibig sabihin, kaya alam mo, Zoren, kami dito, minamanifest ko na talaga before the show, tinawagan ko si Noli Iyala. He used to be the sports commissioner, kaibigan ko. Sabi ko, Noli, tulungan mo naman ako. Nakahanda na ang isusuot kong damit. Pag dumating dito si Alex, nasa may damit ko? Oh. Hindi, totoo. Bang Pineda. Ito talagang isusuot ko, oh. Di ba? Kaya Alex, kung nanonood ka, Tito Boy is ready. Please lang. Di ba? Ito, by Bang Pineda. Alam mo, itinatago ko talaga to. Isusuot ko lang yan pag nagpunta dito si Alex. It's a nice color because my first prediction na pwedeng makuha ni Alex na major is Wimbledon. Talaga? Yeah. Talaga? I think she can easily. Oo, mabilis ang bola sa Wimbledon. Aha. Pero ako, she'll do very well in the US Open. I don't know, but I have this gut feel. Also. Di ba? Oo. Kasi One after of the- Cincinnati, ang alam ko, US Open, pagkatapos, naka-proud lang. How proud are you? I mean, as a tennis player. I'm emotionally proud, like I said, na when I see her like raising the trophy. Iba yung nararamdaman ko. I feel so emotional dahil nga nakita ko yung hirap. You know, for the people who doesn't really know much about tennis, ang tennis is like running a marathon. While running a marathon, you're playing chess. And while playing chess, you're playing darts. Tama. Ganyan kahirap ang tennis. Napakahirap. Bukod dyan yung, alam mo, Tito Boy, na-witness ko, in a day, 2 hours in the morning, tapos 4 hours in the afternoon sila mag-training. At saka, alam mo ang nangyari kasi sa Toronto rin. Alam niyo po, 7 games mula sa Mubadala, Washington, D.C., di ba? Napanalo ni Alex yon. She was playing her 8th against Benchik. Siguro talaga may pagod din. She played very well. I mean, champion na lumabas. WTA 500 yon. So, congratulations. Nakaka-proud lamang na representation natin sa abroad ay napapag-usapan si Alex Ayala. Can you imagine, Washington, D.C., they sold out 7 days in a couple of hours. You know, ano yung pinakamaganda isa sa kanya? Pinakamaganda. She's very lovable. May mga athlete kasi na Totoo. lovable. Pacquiao is lovable. Oo. She's lovable. Eman Pacquiao is lovable. Okay. Di ba? May mga athlete na lovable eh. Whether they win or lose, gusto mo silang, you love them. You know why? Hindi nagbabago. Hindi nagbabago yung Ingles niya, Pinoy na Ingles. Pinoy. 'Di ba? Yeah. Pero ang husay mag-Spanish. Tapos matatas sumagot kumbaga sa Q&A. At saka minsan nahuhuli natin yung mga expression niya. Alam na natin yan. Alam na natin Yeah. kung ano 'yon. Aha. Hindi pwede ngayon dito sabihin. Aha. Pero nakaka-proud lamang. Kaya inuulit ko po, handa ng aking isusuot. Alex, if by chance you watch this episode, Tito Boy is ready. Tinawagan ko nga si Noli. But anyway, talking about family, Danny Barreto posted something very special. What was that? Parang it was a healing moment, naalala ko. Yeah, because matagal na kami ini-invite ni Danny sa place niya. And, ayan, lolo niya. Yes. Yeah, matagal niya ini-invite kami. And for some reason, nani-neglect ko yung invitation na yon. Okay. It's really my fault. And then one day, sabi ko, Han, punta na nga tayo kasi si Maverick makulit din.
Kasi we're always in Alabang pag may mga gatherings ng mga kaibigan nandun. Okay. Nandun lang din bahay naman ni Danny. Hindi kami nadadaan. And then one day sabi ko, let's just go. So yung kambal, mabilis yan eh. Sige, ako na bahala. Titext ako kay Danny. Yun, tinext niya na. And when you finally went, kasama mo, Mina, yung kambal, And actually, your mom, Yeah, my mom, sister-in-law, si Brando. and his wife, Yes. di ba? Oo. Nasaan si Kier? Nanonood ng match ni Alex yung time na yun. Hi, Kier. Oo. He wasn't with you. But he's No. okay. Huh? He is okay. Yeah, he's okay. He is okay. Yeah. Pero nakaka-touch naman. Ang ganda naman nung... Ang sarap niyo panoorin. Yeah, but alam mo, Tito Boy, nagulat ako sa post niya because I didn't know it will mean that much to her. Oo. Ganun ka-deep pala yung meaning nung pagpunta namin. I didn't know. Ito naman, diretsa. You may or you may not answer, but you know, a lot of people are asking, at hindi ako bababa dito, kumusta ang relasyon ni Kier sa kanyang anak na si Danny? I'm not sure. Yan na. You know, everybody, di ba, everybody goes through rough I'm patches. not sure, Hindi, ano, but basta kami, okay naman kami. In totality, pag pinaiko, okay naman kami. Yeah. Okay, let's stop there. I know it's not very comfortable. Let's go to the Legaspis, di ba? Naalala ko, nung nagsisimula kayo sa business, tatlo kayong magkakapatid. Si Kier, ikaw, at saka si Brando. Sino yung lapitin ng mga bakla? Actually, kami atang tatlo kasi natatandaan ko noon, may business kasi airpot ko sa Santa Mesa. May game room dun, alam mo yung mga Pac-Man, uso pa noon, mga game room. Tatawid kami dun. Bago kami doon may parlor kaming tatawiran. May alam mo na, nagsubo kami sa airpot namin. Oo, gano'n. Kinakatuwaan lang kami kasi puro lalaki, kasi para kami magbabarkada. At ang gagwapo niyo. Kaya kami lumaki na hindi kami mabarkada kasi kaming apat mismo magbabarkada na sa parties. Nag-start kami maaga, 16 years old, nagpa-party na kami sa Chicago noon. Right. Oh, pero your father was a matinee idol. Si Calito, in-encourage ba kayo na mag-artista? No, not really. Hindi. Ako kasi naramdaman ko nung nasa Chicago ko, papunta na ako sa bad boy. Yung parang nagiging gangster mentality na ako. Sabi ko, walang mangyayari dito. Wala na akong interest mag-aral. Sabi ko, uwi na ako. Gamitin ko na lang pangalan ng airpot kong Legaspi. Pupunta ako kay Kuya Germs. Mag-apply ako sa That's Entertainment. Okay. That was the plan. But that was the plan. And then the main plan was to go to Hollywood na hindi nangyari. Gagawin ko sanang stepping stone to and then go to Hollywood. Okay. Yeah. Pero iba talaga din ang Diyos, di ba? Yep. I-lead ka talaga kung saan. And now, you are in a very happy. Oo. Alam mo, pag iniisip mo nga yung ideal showbiz family, ito talaga, they would talk about you and Mina and the kids. Well, thank you very Galing, much. no? Yeah, thank you very much. And we try, to be intact. And Right. sa awa, tulong ng Diyos, everyone kasi aligned eh. Oo. Aligned kami sa isa't isa. Of course, may mga bagyong dadating, Oo naman. But lumilipas eh. Oo. Yung hindi mo pinatatagal yung bagyo, it's just a season. Hindi mo pwede patagalin yan ng buong taon, di ba? It's just a season. It's not a whole life. Dapat yan lumagpas. Tama. Oo. So, nalalagpasan po namin. Pero to Zorin, interesado talaga ako dito malaman. Lapitin, I mean, napakagwapo mo. Halimbawa, may umaali-aligid. Ikaw ba'y tumatakbong palayo or tumatakbong palapit? Binigyan mo na ba si Mina ng dahilan para magselos? Ang mga kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Meron po tayong balita. Umalis na po si Aiko Melendez bilang talent sa poder ng manager na si Ogie Diaz. Sa isang statement, inanunsyo ni Aiko that Ogie and her have decided to end their professional relationship. Pero nilinaw ni Aiko na sa kabila nito ay nananatili silang magkaibigan. Hininga namin ng pahayag si Ogie at kinumpirma niya na ang balitang ito, ani Ogie, tanggap niya at masaya siya sa desisyon ni Aiko. Ang mahalaga raw ay mapanatili nila ang kanilang pagkakaibigan.
Ogie wishes Aiko good luck sa kanyang tatahaking direksyon, sa kanyang political at showbiz career. Maraming salamat, Ogie at Aiko. Alam niyo, ito ay bahagi ng cycle ng mga managers at ng mga talents. Pero ang napakaganda, malalim ang relasyon ni Aiko at saka ni Ogie. Love team mo yan, di ba, si Aiko? Yeah, actually, recently nagpa-interview ako sa YouTube channel niya. Hindi pa lumalabas. Ay, di pa. Pinag-usapan niyo? Nagtawanan kami nang nagtawanan doon. Oo. Naalala ko yun. Aha. Di ba? Okay, let's do fast talk muna. Para tingnan natin kung saan mapupunta ang kwentuhan. Zoren, Mina o Mana? Mina. Tennis o pickleball? Tennis. Kotse o bisikleta? Bisikleta. Aktor o direktor? Director. Kambal o karibal? Kambal. Sporty, yummy? Sporty. Mas gwapo noon, mas gwapo ngayon? Now. Agree. Macho pa rin, lapitin pa rin. Macho. Napapalingon ka kapag? Masarap yung amoy. Napapailing ka kapag? Masama ang amoy. Tumitiklop ka kay Mina kapag? Pag meron akong kasalanan na binili na isang bagay. Kinikilig ka kay Mina kapag? Lagi niya ako inaabutan ng medicine ko araw-araw. Yes or no? Pwede pang magpa-sexy? Pwede. Wait. Okay, yeah. Yes or no? Ready nang maging father-in-law? Nope. Oo, muna. Lights on or lights off? Off. Happiness or chocolates? Chocolate. Best time for chocolates? Every day. At 54, I am? Still me. Napakaganda naman. Pag halimbawa, merong temptasyon, anong ginagawa mo? Pag meron ano? Temptation. Temptation? Oo. Well, kausap ko nga si doon, sabi ko, ang dami kasing temptation, ang daming bracket niyan. May temptation, kaya nagkaroon ng temptation dahil uminom ka. Humina ngayon yung fight, nakalimot ka eh. Yung naturalesa mo. Oo, kumbaga nagkaroon ka ng spirit of liquor. Naging flirty ka ngayon. Na ano ka doon sa tukso. May mga ganun eh. May tukso naman deceiving. Hindi mo alam na tinutokso ka na pala. Akala mo kaibigan lang, nanonood kayong sine. Hanggang hindi mo alam na dideceive ka na, natutokso ka na pala. Anong klaseng tukso ang recently na pagdaanan mo? So far, wala naman ako. Kasi it boils down to, pag loyal ka kay God, loyal ka sa lahat. Tama naman. Oo. So, pag loyal ka sa asawa mo, merong mga loyal but you're gonna make a mistake. Alright. Kaya nandyan nga yan, kaya nga may kantang tukso, layuan mo ako, di ba? Everyday nandyan yan, hindi mo mawawala yan because yan yung, kumbaga, yan yung sa kalaban yan eh. And you make choices. Yeah. Kung anong gagawin mo. Pero binigyan mo na ba si Mina ng dahilan para magselos? As far as I know, wala Parang pa. hindi. Wala. Kayo bang dalawa, do you talk about your exes? Well, recently, pumunta kami sa birthday ni Rufa. Nagte-text kami, Han, pupunta ba tayo kay Rufa? Oo. O sige, tanong mo kung sino dadating. Bakit mo itatanong kung sino dadating? Hindi mo naman birthday yun. Gusto ko lang malaman kung sino yung mga dadating. So, it's fun to talk about, your exes na in a good manner. Ang sabi ko nga kay Aiko, nag-interview ako kay Aiko na ang masama pag yung ex mo ay tawag dito, merong masama pa rin sinasabi sa'yo continuously. That's different. Yeah. That's different. Pero ikaw ba, kinakausap mo si Mina tungkol kay Bibi? Very seldom. Not Very unless seldom. it pops up yung mga whatever. But at the end of the day, I never, Tito Boy, honestly, hindi ko alam yung history nila. I never asked. Pero sadya yun. Because if you're not happy with your past, bakit ko ipapakwento sa yung malungkot mong karanasan? But the thing is, you're very, very stable. Maraming salamat, Zoren. Sa pagbabalik mo dito, mag-aaral tayo ng tennis. Maraming salamat. At one point, kinoach po kami ni Chris Aquino, ni Zoren. Naalala ko yun. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon. Kita-kita tayo muli bukas. At maraming salamat sa ating bisitang Zoren Legaspi. We'll see you again tomorrow. Goodbye for now and God bless.